Nakita na natin yung Veloz na G. Ayan, so kasama uli natin si Sir James, ha? Naaalala niyo siya? Makikita mo yung mga ibang unit natin dito. Meron siyang badge. Makikita mo kung Vios. Ay, ito, for example, G. yan, si Hilux G ito. Mm. May badge. Ito, si Innova E. E. Meron Ayan. siyang badge. Ganun din si Avanza E. Meron Ayan. siyang badge. So may pagkakaiba. And kung mapapansin nyo sa labas, marami yung mga differences nila. At doon pa lang, madidistinguish mo na kung anong grade ba itong Toyota na to. Pero dito, ang unique dito kay Veloz, hindi natin malalaman kung Veloz G ba siya o Veloz B. Veloz B. Kung hindi natin titignan na mabuti. Oo. Since merong panoramic view monitor o 360 degrees camera si Veloz B, top of the line natin, no? So meron siyang camera dito. Ayan. Okay. Mamaya papakita ko kung paano gumagana yung 360 degrees camera natin. And since meron siyang Toyota Safety Sense, meron din siyang camera dito. Okay? Pero again, yung camera na yan, hindi siya for recording, no? Hindi siya dash camera. Dalawa, ano? Okay? Yan yung camera natin na, kumbaga, kaya natin nalalaman na meron tayo. Di ba, may lane departure alert. So, yan, isa siya yun. Kumbaga, siya yung tumitingin ng linya sa kalsada. Okay? Para mag-a-alarm siya in case na mawawala ka sa linya mo. Okay? Then, meron din siyang automatic high beam. Okay. Si So, automatic yun yung mga sinabanggit mo, wala kay G. So, si automatic high beam naman, halimbawa, gabi. Di ba, minsan lalo probinsya, biyahe natin, madilim yung kalsada. Lagi ka naka-bright mo. Kaya lang, di ba, kung merong kang kasalubong mo, may inis sa'yo kasi nakakasilaw siya. So, ang trabaho ni Toyota Safety Sense, pagka na-detect na ng system natin na meron siyang ilaw na kasalubong malayo pala, maglo-low beam lang. Paglagpas nun, babalik ka sa high beam ulit nang wala na kumain. Hindi ka na Hindi na. kakalabit ng ano. Ng stock natin. Oo. Hindi na. Meron din siyang pre-collision system. Ayun. Yung pre-collision system, Diyan gumagana o ito? Ito ang yun din. Dyan gumagana. Tapos meron din siyang sensor dito sa likod ng emblem na. Ito. Radar. Pangkaraniwan dito yan. Ang tawag doon millimeter wave radar. Yung pre-collision system, ito yung nagbibigay ng warning. For example, meron lang sasakyan sa harapan niya. At napansin ng system na parang kailangan na nito mag-minor or mag-brake but hindi pa siya nag-brake. So magsaset, may alarm siya. Okay? Or buzzer. Warning Alarm buzzer. lang, alarm or buzzer. Warning buzzer. Palapit ng palapit, pabilis ng pabilis yung buzzer. Hindi siya yung Alarm. hindi siya yung automatic na mag-gagawin. Worst case scenario, andyan na talaga yung sasakyan. Siguro ito na yung distance. Magbe-brake na yan. Ayun. Hihinto ka. Talagang i-brake niya. Full stop yun. Oo. Kung ikaw man yung driver, magigising ka na talaga. And again, Hindi make katulad sure nung- naka-seatbelt tayo at huwag tayo maging dependent sa Toyota Safety Sense. Kasi driver assist lang po yan. Mas maganda yung hindi natin silang nararanasan gumana. Kaya nga. Kasi mas safe po yun. Galing. Actually, yung mga features na yun na nabanggit natin, na meron dito, makikita natin yun sa mga high-end na Oo, units. tapos galing. High-end lang talaga. Pero dito sa Veloz natin, nandiyan na siya ngayon. Equipped na siya. Sa halagang 40,000 lang ang difference. From Veloz G, 1,185,000 cc. 1,225,000 Ayan. Yan yung presyo. Yan yung SRT. And for the white pearl, plus 15,000 pesos. Kita natin Yan, din yung pakita natin. 360 degrees. Okay, tama yung sinasabi ni Sir James. Almost the same lang yung yung panel, no? Pero ang nabago lang ito, yung LCD monitor. Laki. So yan, 9 inches Parang versus silver. 8 inches. Tsaka medyo mas thinner na siya compared Mas doon. manipis dito. Tapos talagang hindi na siya sabihin mas kumbaga mas top of the line kasi talaga siya. Pareho lang yung panel natin, yung manibela, yung control ng aircon. So yun nga, push start na siya. By the way, ito mga lahat ng occupants meron siyang seatbelt warning. Pati rin sa G, Oo. Okay. Pareho lang. So 360 degrees camera, yung isang noticeable na difference nila ni G. Pag nilagay natin sa reverse, ayan. So ito yung pinaka-reverse niya. Then ito naman yung 360. Galing Ngayon, dito. while driving ka naman, for example, naka-drive ako, gusto ko siyang makita. Itong bottle lang na to. So, yan yung
first option. Sabihin manual. Manually Kita mo yung likod, kita mo yung 360 degrees. Or kita mo yung magkabilang side. Oh, yun, no? Galing. Yung magkabilang side natin. Or, yan. Likod lang. Okay. Galing. Tapos, ikot na siya. Safety, ano? Tingnan mo nga, sir, sa 360, pakita natin. Lalabas ako, no? Lalabas ako, tapos iikot ako. Oh, sige. Kung ano yung itsura. Okay? So, tingnan mo, ha? Baba ako. Dadaan ako. Lalakad ako. Comment dyan sa baba. Comment nyo mga kaibigan kung okay ba sa inyo. Ganda. Maganda ba? Maganda. Maganda. Kasi Hanggang saan kita yung ka. kita ko? Hanggang saan yung kita? Actually, hindi kita yung shoulder mo. Bewang. Shoulder part. Haba ba lang? Oo. Kasi yung camera natin medyo nasa Oo. mababang part. Ang layo ko mga 1 inch eh. Ay, mga isang tangkay. Nakita ko nga nakadangkal. Nakagano. Ayos ano. So, ibig sabihin talaga ang importante kasi yung nakadikit dito sa sasakyan eh. Para for safety. And ang isa pang difference nito, no? Meron siyang blind spot monitor. Ayun. Okay. So, kung mapapansin mo, merong dalawang sasakyan na maliit dyan. Dito, ayun. Yan. Iilaw siya. Umiilaw siya, tumutunog din. Kapag ka merong sasakyan or mga motor na sumisingit sa gilid mo na hindi kita sa side mirror mo. Ayun, oo. So, yun yung blind spot mo. Blind spot mo dito. Ngayon, hindi natin masusunod. Talagang safety yan mga kaibigan. So, magkabilang side, meron din ako Meron din sa sa akin. kabila. Ito. Nice. Ganda. Safety yan mga kaibigan kasi minsan meron tayong pagkakataon talaga na hindi natin kita yung mga nasa gilid natin eh. So importante. Hindi naabot ng side mirror natin. Oo, hindi natin, hindi abot, kaya hindi natin nakikita. Yun ang mga nagiging cause ng mga accident. Ito naman yung itsura ng susi. Almost the same. Same lang. Ganun lang din. Ayan, kung gusto nyo makita yung mga features nitong Veloz mga kaibigan, balik kayo dun sa video natin nung nakaraan. Pinakita natin yung buong itsura, lahat na po pwedeng gawin doon sa Veloz G. At kung ano rin yung magagawa dito, ganun din, meron ding mga sofa, Long sofa mode. Long sofa mode. Tapos natatumble down yung mga upuan. Tapos yun na nga yung mga function dito sa kanyang Multi-information display. And ito. So balikan nyo mga kaibigan, lahat yun nandun. And yun na nga, dun sa intro ng video natin, yung camera, tapos yung nandito, yun lang naman yung nakikita mong difference, saka eto. So yun lang naman sir. Yun yung mga noticeable Ayun na, naman. na difference nila ni Veloz. For the price of 40,000, siguro I will go na dito sa top of the line. O, di ba? Kung kukulang yung pera ninyo ng 40,000, nasa sa inyo na yun. Di ba? At saka dito, kitang-kita yung Android dito pala. Oh, Android. Doon sa kabila, hindi eh. Oo. No? Kasi doon, katulad sa mga nauna nating head unit. Oo. Pero hindi siya gagana kasi hindi pa Oo, naman kasi wala pa nakasaksak. nga. Pero yun doon sa mga una natin, basta once na Naka-connect. kinonect mo naman yung cord niya, lalabas din Automatic yan. na. Ayan. So, option yun, kung Android ba yung phone mo or Apple ba siya. Okay. Okay. So, yan. Si Sir James, uli. Pakibanggit mo uli yung contact number mo, Sir James. Ayan, ano mo si Sir James dito para kita. So, maganda ba yung angulo ko dyan? Ayan. So, James Lee po ulit ng Toyota Marilao Bulacan at Toyota San Jose del Monte. Ako po yung dealer sales trainer. Kung meron po kayong mga katanungan, please feel free to contact me po at 0906-214-1812 or sa Facebook ko po, James Lewis Lee. Meron din po akong Instagram at James Lewis Lee 12. Maraming salamat po. Ayan, maraming salamat sa Toyota Marilao at salamat din Sir James. Thank Till you, next pare time ko. ulit. Okay? Si Laiko, dati kong kagrupo yan. Magaling na ahente rin ko. Huwag niyong kakalimutang mag-subscribe dito sa ating YouTube channel ha. At syempre, huwag niyong kakalimutang mag-like, mag-follow sa ating Facebook page. Till next time mga kaibigan. Till next time, thank you.